Okay, so this is our problem number 6 for equilibrium of parallel force system. Determine the reactions at A and B for the given simply supported beam. Yan. So, observe nyo muna yung yung beam. Okay? Kung ano yung mga support nila. Okay? Yung support natin sa A is hinge. So, therefore, meron tayong dalawang reaction dito. AB and AH. Yan yung ating rocker support. So, yung ating rocker support, yung kanyang plane is hindi na horizontal. Ibig sabihin, hindi na vertical yung ating reaction dito. Yung ating reaction dito is normal to that plane. Ito yung diniscuss ko sa inyo dun sa additional topic natin sa sa supports and reactions, okay? So, ayan na. Pero itong RB, para mas madali nating makuha yung RB, kailangan mo natin siyang i-resolve into components. Okay, ayan. So, isang vertical component, sabihin natin ito ay BV and isang horizontal component BH. Ibig sabihin, yung ating AH, since meron na siyang i-resist na isa pang horizontal force, which is BH, hindi na zero yung ating AH. Okay? So, ayan siya. So, if this is 30, dapat, alam kasi natin itong i-resolve eh. If this is 30 degrees, okay? So, check natin yung mga angles nila. Ayan. So, if this is 30 degrees, and this is our force, RB, ayan. Then, gumawa tayo dito ng isa pang yung kanyang tawag ito? Yung kanyang vertical component, ayan. Okay? So, kung idediretso natin itong horizontal axis natin na to, makagawa tayo ng right triangle, hindi ba? So, therefore, this is 60 degrees. Ayan. Okay, kung 60 degrees to, at yung ating RB, at yung plane na to is perpendicular sa isa't isa, ito, and perpendicular sila sa isa't isa, ibig sabihin, para makuha itong angle na to, this is equivalent to 90 degrees minus 60. So, this is 30 degrees. Yan. So, 30 degrees yan. Okay? So, ngayon, yung BH natin, okay, yung RB, lagay rin dito. Yung BH natin, pwede natin i-copy rin. Pwede natin i-copy to. Okay? Then, lagay natin dito. Ayan. Wait lang. Yung BH labas natin. Then, yung BV, ilagay naman natin dito. Ayan. So, ganyan. Then, extend natin yung line of action ng ating RB. Ayan. At ang pangit ng line of action niya. Okay? Ayusin natin yung RB. Okay. Ayan. Okay, so ngayon, nakagawa na tayo ng right triangle. Okay? So ngayon, ano ba? Yes. Okay? So kung right triangle yan, ibig sabihin, at meron tayong dito, angle, therefore, ang ating BV, okay, black na lang. Okay, yung ating BV ngayon is equivalent to RB. Okay, ang BV is adjacent sa sa 30 degrees, therefore, cosine of 30 degrees. At yung ating BH is opposite kay 30. Therefore, this is RB sine of 30 degrees. Para yung ating BV and BH is in terms of RB na lang. Okay? Para isang unknown lang. Okay? So now, okay, kung napansin nyo yung ating load, medyo ba siya? Okay? Medyo, parang komplikado lang naman siya ng konti. Okay? Pwede naman natin hati-hatiin yan eh. Okay? Ito para sa triangle, sa rectangle, ayan. Rectangle. Then ito naman para sa dalawang triangle. So pwede 'yan. Okay, pero kung ako man na mag-iisip niyan, ano ba napansin niyo sa loadings natin? Symmetrical, para siyang naka-mirror. Okay, nakagitna siya, naka-mirror. Okay? Then yung ating support, nasa tigdulo naman siya. Ibig sabihin, yung ating resultant dito is nasa gitna mismo. Ayan. Nasa gitna siya. Okay? So, anyway, kung hindi naman ganun, kung hindi niyo masyadong naiintindihan yun, okay lang din naman na maghati-hati. Okay? So, hati-hatiin na lang natin. Ayan. So, ito, nasa 12 feet siya. So, ibig sabihin, nasa gitna yan, hindi ba? So, 5 feet ang height. So, 5 kips per foot. So, 5 multiplied by 12, that is the area of rectangle. So, 60. So, 60 kips. Then, ito naman, for triangle. Okay? Yan. So, that is 1/2 of, yung height niya is 5.
Ang base niya is itong 6. Okay, so this is 15 kips. Ito rin, 15 kips. Pares lang naman sila ng sukat. Okay? Then ito, since ano to, nasa vertex ng ating triangle, then this is 2/3 of 6. Sorry. 2/3 of 6. So 4. So 2/3 of 6. So equals to 4 feet. Ito naman sa gitna ng 12. So 6 feet. Yan. Then ito, 1/3 of 6. So 1/3 of 6. Kasi sa height tayo nag-start eh. Okay? So 1/3 of 6 is 2. Okay? Yan, 2 feet. Ayan na siya. So pwede tayo mag-moment. So mag-moment na lang tayo saan? Sa A. Kasi puro doon papunta yung ating mga dimensions, okay? Or distances. Okay, so doon tayo mag-moment sa A. Yes, mag-moment tayo sa A kasi yung summation of forces vertical is hindi pa pwede, okay? So, yung ating summation of forces vertical, summation of forces horizontal, at summation of moment. Ayan, sige, magbilang tayo. Okay, ilan ng unknown na vertical? Dalawa. BV and AV. So, hindi pa pwede. Ilan ng unknown na summation of forces horizontal? Yung mga forces na unknown. Ayan. Dalawa rin. AH and BH. So, hindi pa pwede to. So, dito, kapag nag-moment tayo sa B, isa lang ang unknown, AB. Pag nag-moment tayo sa A, isa lang ang unknown, BV. So, okay tayo rito. So, mag-moment tayo. So, summation of moment at A is equals to 0. Clockwise is positive. Ang ikot ng 15 kips, 60 kips, and 15 kips dito is lahat sila clockwise. Ayan. So, clockwise lahat ng ikot. So, lahat sila positive. Okay? So, 15 multiplied by what? 2/3 of 6, that is 4. Then, plus 60. Multiplied by what? 6 plus 6. Ito, 6 plus 6. So, 12. Then, yung 15 keeps na last to. So, 6 plus 12, that is 18 plus 2. So, 20. Sorry. Di pa natin nalagay yung 15 keeps. Then, 6 plus 12, that is 18 plus 2. Tama ba? Kailangan pa talaga i-calculate na. Yan. So, that is 20. Okay? Then, yung BB. Hindi natin gagamitin yung RB Kinonvert muna natin siya ng vertical and horizontal component para madali siya pag nag-moment. Okay? Yun yung dahilan ko kung bakit ko niresolve muna yung RB. Okay? Into components. So, ilan na yan? Ang ikot nito pala is counterclockwise. So, therefore, positive. Therefore, negative. Negative RB. Negative BV. Yan. Multiplied by, ilan yung moment arm? So, 6 plus 6, 12 plus 12, 24. Okay? So, 12 plus 12, 24. Then, equals to 0. Yan. Okay? So, mag-ano na tayo? Shift solve. So, 15 times 4 plus 60 times 12. Okay, plus 15 times 20. Okay, then minus BB, which is x, multiplied by 24. Then equals to 0. 45. So, BB is equals to what? Positive 45 keeps. So, since positive yan, tama yung assumption natin sa direction ng BB. So, upward. Okay? So, ngayon, isi-shade ko to pero hindi yellow. Kasi hindi pa naman to yung pinaka-reaction ng ng support at B. Ang reaction natin sa support at B is yung RB. Hindi ba? So, ngayon, meron naman tayong equation para sa BV ito. Okay, so makuha natin yung RB. Okay, yung ating RB is equivalent to BV over cosine of 30 degrees. Na kung saan ang ating BV is 45 keeps over cosine of 30 degrees. Yan. So, makuha natin yung ating RB. So, 45 over cosine of 30. So, ilan to? 51.962. So, 51.962 keeps. Okay? So, ang direction niya,
Hindi siya upward. Ang direction nito is pag ganito. Okay, upward to the left. Yan, upward to the left yung direction ng ating RB. So ito na yung final answer natin para sa reaction sa B. Okay? So next, ano pa yung solve natin? AV, tama ba? So since meron tayong BV, pwede natin makuha yung AV, di ba? By what? By summation of forces vertical. Kasi siya na lang yung unknown na vertical force. So ang AB is positive kasi upward. Okay, BV is upward din. Ang BV is 45. So plus 45. Then minus 15. Then multiplied by 2 kasi dalawa yung 15. Then minus 60 is equals to 0. Yan. So shift solve na lang. Huwag tayo magpakahirap. So 45. Okay, minus. Okay, 60 minus 15 times 2 equals to 0. Yan. So 45 din. Yan. Napansin nyo ba kung bakit 45 ang AV at BV? Okay? Pero before yon, i-shade mo natin ng yellow yung AV. Kasi ito na yung final answer para sa isa sa mga reaction natin sa A. Okay? So ano napansin nyo? Ang BV at ang AV is parehas ng value or magnitude. Kasi nga, sinabi ko sa inyo kanina na yung kasi niyan, tawag ito, yung resultant ng mga forces natin is nasa gitna. So, okay. So, this is A, this is B. Ang sinasabi ko kanina na resultant is ito. Yan, nasa gitna. At ang overall resultant niyan is 15 plus 60 plus 15. So, 90. 90 keeps. At nasa gitna yan. So, ilan ba to? 24, no? So, 12 feet. Ayan. So, 12 feet. So, ngayon, kung nasa gitna to, ibig sabihin, maghahati lang sila ng reaction. Tama ba? Ayan. Maghahati lang sila ng reaction. Okay? Kasi kapag nag-moment ka sa B, ayan. Okay? AV multiplied by what? 24. Minus 90 multiplied by 12. So, magka-cancel yung 24 doon, di ba? Okay? So, magka-cancel ang 24 doon. Ang makukuha ni AV is 45 or kalahati ni 90 keeps. Ganon din yung kay BV. Magkahati lang silang dalawa. Okay, kaya naging 45. Ang tawag po rito is symmetrical loading. Okay, symmetric yung ating beam. Okay, in terms of loadings and in terms of structure. Okay, what I mean for structure is nakasymmetrical din yung ating support. Kasi, kung ilalagay natin dito yung support ng rocker o roller, yes, tapos ito, nakahang to, wala yan, okay, wala to, ibig sabihin, hindi na siya nasa gitna, okay, malapit na yung 90 keeps dito, medyo malayo na siya sa A. So, since malayo na siya sa A at malapit siya sa B, hindi na equal yung ating AB and B. Okay, ganun yung mangyayari. Okay, hindi na siya magiging symmetrical. Pero, since okay, ganyan ang ating position, okay, symmetrical yan. Okay, symmetrical or symmetrically loading and symmetrically constructed in terms of its supports, okay? Or position of its support. Next, kung meron tayong AV, AH na lang. Okay, so by summation of forces, horizontal is equals to 0, to the right is positive, okay? AH minus BH is equals to 0 kasi ang BH to the left. Ang AH naman is to the right, kaya positive then negative. Kaso meron naman tayong BH ito, RB sin 30, tama ba? So AH minus RB, ang RB natin is 51.962. Then, sin 30. Okay, sin 30 degrees is equals to 0. Kaya makukuha na natin yung AH. So, 51.596 sin of 30. Tama ba? 596. 962. Saan nanggaling yung 596? Okay, 51.962. 25.981. So, positive. 25.981. Keeps. So, since positive to, tama yung direction natin para sa AH. So, this is directed to the right. Ayan. Ayan. So, hindi na 0 yung ating AH this time. So, ngayon, ano napansin nyo? Kung tutuusin, hindi to parallel force system. Bakit? Kasi meron tayong involved na iba pang forces. Meron tayong horizontal. Meron tayong inclined load.
Okay? So, kung meron tayong horizontal inclined load at vertical, magkakasama-sama na yung mga forces, hindi na sila parallel. Kasi, ang pinag-uusapan natin kapag parallel, di ba tawag ito, lahat sila hindi mag-meet sa isang point. Okay? Hindi sila nag-i-intersect. Okay? So, pag parallel, ganyan lang siya. Okay? Oops. Kapag parallel, ganyan lang, or ganyan lang, or ganyan lang. So, hindi po to parallel force system. Pero, since merong mga ganitong problem sa beam, okay, yung ating support is naka-incline, okay, kailangan nating mag-cite ng example na kagaya nito. Okay, anyway, sabi ko nga, kapag equilibrium of parallel force system, ang involved na mga problem dito is or usually, puro beams. Okay, and this is a kind of beam na ang isang support is naka-incline. Okay? Ayan. So, this is our problem number 6 for equilibrium of parallel force system. So, thank you for watching. Bye!